Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talky Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No? Ang pag-usapan po natin ay dito po sa headline, isa sa mga headline ng Philstar Global, na kung saan dito po ay inilista ang mga biyahe, mga recent trips ng inyong tokmol na Vice President Sara Pusit Duterte Carpio. At ganun din po, mukhang makajos na yata itong inyong Vice President. No, mukhang hindi niya nasasamahan ang kanyang tatay doon sa impyerno. Kasi po, meron pong isiniwalat ang kanyang katuwang sa Kadiliman Group. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin itong ulat sa Philstar Global na sinagsabi ditong, where has the BP gone? A list of Sara Duterte's recent trips overseas. Latest po yan, August 7, 2025 article. So basahin natin. Vice President Sara Tokmol Duterte has made at least 8 known trips to international destinations in the past year based on media bulletins from her office and publicly available reports of her whereabouts. Mamaya sasabihin ko bakit ganito ito. And publicly available reports of her whereabouts. Ay, meron bang hindi malaman kung nasaan siya? The OBP typically announces these trips as being personal or family-based, but Duterte's travels, especially those that she makes to The Hague to visit the detained former president, have also drawn the scrutiny of her critics. This includes Palace Press Officer Claire Castro, who in June accused Duterte of shrinking her responsibility to win as a globe-trotting vice president. Sara the Explorer, ang sabi nga ng ibang mga vlogger dyan, bago pong trabaho niya, Sara the Explorer, the travel vlogger. Mas malaki daw po kasi ang kitang legal sa travel vlogger. Pero mas malaki naman ang kitang illegal pag ikaw ay vice presidente. Siyempre, vice presidente pa rin. Oo, milyon po yun eh. Minsan bilyon ang kupit. Pero okay lang yan sa Senado. Gagawa na nga po sila ng batas, may magpro-propose dyan. Illegalize na ang pangungurakot. Tanggalin na po ang Republic Act na tungkol sa anti-graft and corruption. Wala na po yun. Wala na pong anti-plunder law. Wala na po yan. Illegal na natin ang korupsyon, ang pagnanakaw, ang kriminalidad sa Pilipinas. Okay? From joining rallies in Australia to a nearly month-long stay in The Hague, Duterte's movements have prompted explanation from her office and question from the public on what exactly the Vice President is doing far from home. Personal nga po personal. Yun ang depensa niya. Ano bang hindi nyo naintindihan sa personal trip? Personal trip pero nakikijoin sa mga rally ng anti-government. Personal trip para siraan ang bansang Pilipinas sa international community. Yan po ang inyong Vice President. Why? Kasi kating-kati na siya ang uupo bilang presidente at makapaghiganti sa mga umalipusta ng lait, ng gipit sa kanila. Yun po ang gusto ni Sara Duterte, mga kababayan, no? Okay? So yan po, mga kababayan, ang gagawin ng tokmol na pusit na ito. Once na makuha niya ang seat of power sa Malacanang, nako, yari lahat yan. Yung 200 mahigit na congressman na bumoto ng impeachment sa kanya, ang Pangulo, ang First Lady, lahat po. Tiyak yan. Baka mapalamong kayo sa Crocodile Farm doon sa Davao. Kaya yan, naglilibot po siya para siraan ang presidente at i-take over niya, ikudita niya. Subukan mo na lang kaya. Ayan po, dito po nilista yung mga foreign trips niya simula July 2024. Eto po, ayan ang dami July 2024, Germany. Alam nyo na to, anong ginawa niya sa Germany? Personal trip with family. Japan, January 2025, OBP announces on January 13
that Duterte was back in Manila after Japan over. Hong Kong, March 2025. Netherlands, March 12, 2025. Qatar, Netherlands na ako. Malaysia, Australia, Netherlands. Tapos nagpunta ng Singapore. Bumalik ng Pilipinas. Ngayon pupunta na naman siya ng Kuwait sa Middle East. Tignan ninyo yan mga kababayan. Nakakahiya po. Ha? Ngayon, ang sabi dito papunta niya ng Kuwait, the OBP has not confirmed Duterte's travel plans. Ayan. Ha? Meron nga po dyan nagtatanong, dyan sa Philippine Forces Defense Movement, hindi rin alam ng OBP kung nasaan ang Vice President? At wala daw travel authority? Wow! Yun po yung nagtatanong lang. Nasaan ang Vice President? Ang OBP office, hindi niyo alam? No? Kung personal trip lahat yan, ang dami niyang pera. O baka sasabihin, ay mga donations po yan. Dapat i-ano mo. Dapat i-ano mo yan para malaman. Even though na personal trip, pero public officials ka. Tumatanggap ka ng donation. Hindi po ba bawal yan? Tatanong lang kasi kung personal trip, sabi niya, hindi naman ito pera ng taong bayan, sigurado ka, sumasahod ka sa pamamagitan ng taong bayan? Sumasahod ka, biyahe ka ng biyahe, wow, ang daming bakasyon. Kasalanan din ito ng Malacanang, puro kayo approve Puro kayo approve ng bakasyon niya. Punyeta, sa ordinaryong manggagawa, maski na public employee, how many vacations can you include? How many vacations you are allowed? Pero itong tukmol ninyong Vice Presidente ilang buwan. Diba? Ang ganda ng privilege kaya gusto marami maging politiko. Hindi po patas yan. Kayo dyan sa Office of the President, bakit panayang approve nyo dito? Why? Why you are enabling her? Ini-spoiled nyo rin siya Diba? Kayo rin Hindi nyo mapalagan. Bakit takot na takot kayo kay Sara Duterte? Bakit nyo laging ina-approve? Wala na nga tinatrabaho. Gumagastos pa ng pera ng kaban ng bayan sa pamamagitan ng kanyang sahod. Even though personal. Ang dami niyang kwarta. Saan galing yan? Sa donation? I-disclose mo yan. Public officials ka, dapat disclose mo yan. Even though na sinabi mo, ano naman yan, donations lang yan, personal trip. Hindi pa rin pwede. Kailangan transparency, di ba? Nakakahiya. Ilan to sa loob ng 2025. Hindi pa tapos ang 2025, mag-8 months pa lang tayo. Pero ilan na yan, Japan, Hong Kong, Netherlands, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magna 9 na? Biruin mo yan, ang tindi. Jet setter? Magkano kinikita mo sa travel vlog? Makapag-travel vlog na rin kaya mga kababayan. Nakakahiya po. Pero inaalaw Ginagamit. No? Ginagamit niya ang pera ng taong bayan. Tapos maninira. Ano ba naman yan? Sino ba nag-a-approve nito? Bakit nyo ina-approve yan? Nakakahiya naman kayo. Puro na lang kayo approve ng approve. Visit. Di ba mga kababayan? Ngayon, ano naman ang sabi dito? Nung nabasura daw po, yung kanyang in-archive, yung kanyang, anong tawag dito? Nung binasura o in-archive yung kanyang impeachment case ng Senado, agoy, nagparty, nagpapasalamat, naging makajus po ang inyong tukmol na pusit na Vice Presidente. Ano ang sabi dito sa Abante Code Card mga kababayan? Teka muna, ito na lang pala, meron palang balita. BP Sara, nagpapasalamat sa Diyos matapos i-archive impeachment case, sabi ni kanyang best friend na Babalo. Nagpapasalamat umano sa Diyos si Tukmol Sara Duterte matapos i-archive ng Senado ang impeachment case laban sa kanya ayon kay Senatora Baba. Sa isang media briefing noong Huwebes, sinabi ni Baba na nakausap niya si Tukmol sa pamamagitan ng text message. Nagpapadala ng biblical quotations. Si BP mahilig yung magpadala ng tungkol sa Biblia Basta, salamat sa Panginoon, yun lang sabi ni Babalo. We really? Diba? Nakita nyo yung pagiging hipokrito?
Nagpapadala daw ng Bible verse. Malay mo, hindi naman si Pusit yun kasi text message lang. Baka sinabi lang, o sige, padala mo na nga lang kung ano-ano yung babalo na yan. Diba? Oh, sabi mo, numero niya, pero iba yung nagpapadala. Oh, nagpapauto ka naman. Puro daw Bible verse. Ano namang mga Bible verse? Ba't di mo sabihin? Naging makadiyos si Sara Duterte. Nako, ginamit na naman ng Diyos. Dati, pag galit na galit, impyerno. O ngayon, pumabor na naman sa kanya yung, kasi magkasangga eh. Magkasangga sa krimen itong Senado at Supreme Court eh. Pabor na pabor kay Pusit. O nagpapasalamat daw sa Diyos. Sinong Diyos ang pinasasalamatan mo? Ha? Si Diyos na Escudero at yung Supreme Court? Nagtatanong lang mga kababayan. Kasi hindi nilagay ni Babalo yung ano eh. Yung Bible verse. Ha? Naging makadiyos. Wow! Dati ako ang presidente ng impyerno. Drag me to hell. Ngayon naman makadiyos. Wow talaga. Nakita nyo na yung pagiging schizophrenic. Diba? Yung pagiging baliw. Ano ba? Schizophrenic o bipolar disorder mga kababayan. No? Nakakahiya po. Talaga. Ginamit na naman ng Diyos. Parang si Bato. Guided always by the Holy Spirit. Dapat ganun na lang ang sinabi mo, Pusit, para you are in sync with Bato. Pero ganun na rin po, mukhang synonymous naman eh, magkasama o magkatulad. Oh? Kasi makadiyos, Holy Spirit, ano pa? Baka sasabihin nyo, aakyat na rin kayo ng langit. Magpre-prepare na ako ng place para sa inyo. Yung doorknob nyo doon, ginto. Diba? Coming from the textbook of Kiboloy, naging madasalin si Pusit, naging biblical si Pusit, naging spiritual si Pusit, equals hypocrite. O ayan. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.